kasi kahapon naglakad po ako. Pasado alas 10 na ng umaga pero hindi pa rin nakakasakay ng jeep ang estudyanteng si Jeyus. Pero kung gaano kahirap sumakay sa umaga, ganito rin ang sitwasyon sa gabi. Ang mga commuter walang magawa kundi pumila sa pag-asang mayroon pang dumating na jeep gaano man kahaba. Ito'y dahil karamihan sa mga jeepney driver sa lungsod ang tumigil na sa pamamasada. Mahirap po kasi wala po talagang jeep eh. Tapos kahit po sabit, hindi po pwede. Talagang punuan po yung jeep eh. Sa gabi, sir, pag lugi kami doon sa backload namin, yung trip namin kahit maraming pasero, uubusin ng krudo namin ng one way. Mahirap po sumakay sa jeep kasi marami po yung mga pasahero na yung iba po is sumisingit pa ganun. Tas sobrang haba po ng pilas. Kahapon naglakad po ako. Tapos yung iba ko pong barkada nagchat-chat, wala, ay mahaba daw po yung pila. Walang jeep. Bilang tugon, nagpetisyon na ang mga residente sa mga opisyal ng Barangay Irisan sa dokumentong inihain noong March 31. 3 piso ang voluntaryo nilang pwedeng idagdag para sa pamasahe. Kung magkataon, mula sa 15 pisong regular na pamasahe sa mga Public Utility Jeep o PUJ, magiging 18 piso na ito. 20 piso naman mula sa 17 piso para sa Public Utility Bus o PUB. As being punong barangay, talagang umaksyon din ako. Ulitin ko, sabihin ko kahit hindi ako LTFRB, labag sa sa batas. Pero talagang gagawin natin na public consultation tayo sa mga tao para apilin natin na talagang ganun, kahit magdagdag naman sila ng kahit konti. Okay lang yun kasi kawawa din naman ang mga tsuper eh. Mataas man talaga kasi ang krodo na kasi halos wala na silang naiuwi sa kanilang pamilya eh. Knockdown na talaga kami. As in wala, negative. Maraming salamat pag ganun. At naiintindihan po yung sitwasyon namin ngayon na pumapasada. Yun lang, kung ang batas ang pagbabasihan, tanging ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB lamang ang maaaring magpatupad ng dagdag pasahe. Kaya naman ang LTFRB Cordillera pinayagan na ang voluntaryong dagdag singil sa pamasahe basta't mayroon itong basbas o resolusyon mula sa mga barangay na siniserbisyohan ng mga jeep. Nauna nang sinuspindi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nakatakda sanang pisong dagdag sa pamasahe noong March 18. Inutos ko sa DOTR na suspindihin muna ang fare hike at i-defer muna natin yan, i-postpone muna natin yan. Mamadaliin po namin, dadagdagan po namin ang suporta sa inyo para naman ay hindi kayo masyadong mahirapan. Pag tinitignan mo, apektado na sila. Kaya kailangan na ganun siguro ang kailangan na maitulong natin sa kanila na parihas. Kung ang Baguio City Police Office Traffic Enforcement Unit ang tatanungin, hindi naman daw mali yung voluntaryong pagdadagdag pamasahe ng mga commuter. Nagiging mali lamang daw ito kung nagiging sapilitan na ang dapat na may voluntaryo. Kaya pag sinabi natin illegal na donation, ang illegal na donation siguro bakit inangat mo yung fare mo. Tapos pinilit mo silang lahat pero yung in guys na donation siya. Bukas, April 8, nakatakda namang magharap-harap ang mga residente, jeepney drivers at operators ng Irisan para pag-usapan ang voluntaryong dagdag pasahe. Jose Robert Inventor, RNG News.